Isa sa ating anointed leader, favored leader, gusto ko pong tawagin si Sister Ann Marco. Thank you, Carol. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa, sa online and sa on-site. So, welcome po sa ating Miracle Night. And syempre, ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buong natapos na buong week. So, praise the Lord unang-una sa protection niya sa akin sa pagbiyahe. Yan, praise the Lord sa pangalawang pagkakataon na ako ay nakapag-aeroplano. Yan, praise the Lord. And sa makarating din ng Cebu, yung makatapak ka lang doon, yun ay pagpapala na po talaga siya para sa akin. So, praise God kasi ang sasarap ng pagkain po doon sa talagang, and yun din po yung parang isa sa place na na-enjoy ko yung pag-rest, yung hindi po ako namahay, yung talagang ang sarap ng pagtulog ko. Kasi every time po nagta-travel ako, minsan nahihirapan ako mag-adjust sa pagtulog. Pero doon, sobrang comfort talaga yung binigay ng Panginoon sa akin na kapag-rest ako ng 8 hours yan sa gabi, and masarap din na pagkain, yung mga bagong tao rin na mga na-meet. So praise God po sa provision din, and thank you rin kay Lord sa last Sunday na nakarating po ulit yung aming mga invite. So praise God sa Palagong Covenant Group. So marami po kaming mga plans pa sa aming team, and I praise the Lord po talaga sa mga testimony rin nila na may mga nagsasabi rin po na gusto rin daw po nilang mag-retreat. So praise God sa answered prayer. And ganun din po, thank you rin kay Lord sa privilege rin maging part ng, mamaya meron po kaming collab. Kala nyo sa PBB lang yung may collab. So, meron po kaming different churches. I think 4 churches po kami na mga young pro. And may fellowship po kami mamayang mga committee. So, dun po ay na-elect din po ako as treasurer. So, yung privilege na yon ay talagang napakalaking rin siya, privilege for me to serve God, and talagang papayamanin pa tayo ng Panginoon. Amen. So before I start, let us call JZ and Miko for our Luke chapter 4, 18 to 19. Let us stand po and let us recite. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Full armor of God. Let us put on the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword in the Spirit. We are covered by the full armor of God. Praise the Lord. Thank you, JC and Miko. Let us pray. Panginoon, Heavenly Father, our Lord and Savior Jesus Christ, and our Sovereign Holy Spirit, we worship you, we welcome you in this place, Panginoon, sa amin pong ang gathering ngayon, Panginoon. Thank you for this privilege to serve you, to worship you, and to hear your word tonight, Panginoon. Kayo lamang po ang aming mapakinggan, ang kumilos at kumausap sa amin, Panginoon. Even online, Panginoon, patuloy niyo po kaming kausapin, Lord God. And Lord, kayo lamang po ang madakila at maitaas sa ngayong gabing ito. We praise you, Lord. We honor you in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So makakaupo na po ang bawat isa. And ngayon po ay nasa series po tayo ng intercession, di ba? Nasa unstoppable rapid growth. And
grow in intercession. Nasa isip ko kasi full blast eh. Hindi, kasi parang 3 months pa na nakalipas bago ako ulit makapag-preach. Kaya yung full blast na sa akin pa. So praise the Lord for the growth in intercession. So dahil dyan, ang word natin for tonight ay pinamagatan ko pong Intercession 101. Yan, Intercession 101, Unstoppable Rapid Growth. And ano nga ba ang intercession? Di ba sa mga nakalipas na linggo, pinag-usapan natin ang intercession. Pero before that, let us define what is intercession. Una po, derived from the Latin word intercedere, meaning to go between or to intervene, is a form of prayer where one pleads with God for the needs and concerns of others. Another meaning, an act of praying or pleading with God on behalf of others, or mediating between God and humanity, seeking divine intervention and blessings for their needs. So yan pala ang intercession, di ba? We are familiar sa prayer, di ba? Nung bagong Christian lang po ako, nagpe-pray talaga ako, yung mahilig ako manalangin. Pero it's parang laging about sa sarili ko lang. Parang, Lord, gusto ko ng ganito, I pray for this, I pray for that. Then, habang lumalago ako, lalo nung nandito na ako sa Christ the Rock, doon ko na-remind ako kung ano ba yung intercession. Diba? Doon ko natutunan yung real meaning of intercession. Ito pala yon, yung parang you pray on behalf of others. Kung ano yung concern nila, kung ano yung pangangailangan nila, you pray for them. Diba ganun tayo? Example of intercession is when we pray for our nation, diba? Kapag pinapanalangin natin ang ating bansa, or we pray for our loved ones kapag may mga karamdaman, diba? We pray for healing of our loved ones or kung sino man yung humingi sa atin ng prayer. So, yun pala ang intercession kapag ikaw yung nananalangin para sa iba. So, when you pray, not only for yourself, kundi pati rin sa concerns or needs ng iba. So, that is intercession. Kaya nga po tayo dito sa Christ the Rock, meron tayong mga intercessors, di ba? Mga nananalangin yan sa atin, sa mga prayer request natin. And even, meron din tayong intercessory GC, di ba? Group chat, kung saan pwede tayo dyan mag-chat kung ano man yung mga prayer request natin. So, yun po ay intercession. And meron din pong nagturo sa atin kung ano ba yung intercession. Sabi po sa Romans 8:34, who is he condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. So our Lord and Savior Jesus Christ, siya pala ang unang nagturo sa atin at naging role model kung ano ba ang intercession. Naalala niyo po ba, di ba, nung before pa nga nakapako si Jesus sa cross, di ba, si our Lord and Savior Jesus Christ sa cross, ang panalangin niya nga, di ba, doon ay patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kahit na nasa cross na siya, nag-i-intercede pa rin siya. Pinapanalangin niya pa rin tayo, di ba? So ganun po ang ating Panginoong Hesukristo. At sa gabing ito po, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay kung ano ba yung mga blessing na nare-receive natin sa intercession. So, I want to share maraming blessing sa pananalangin. Diba? Pero ilan lang po ito sa nireveal ng Panginoon sa akin. So, una po, the blessing of intercession, one is relation or the sonship. Diba? Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na maging anak niya.
And as a children of God, we are granted the privilege and the ability to pray to Him, and through prayer, we can access His grace and mercy. So yun pala yun. Binigyan tayo ng Panginoon ng privilege to pray. Diba? Because tayo ay mga anak ng Diyos. Diba? Binigyan niya tayo ng karapatan to pray to Him, to communicate to Him, diba? And sabi po sa Galatians 3:26, "For you are all sons of God through faith in Christ Jesus." Diba? Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi man natin siya nakikita face to face or personal. Pero when we pray to Him, diba? Kapag nanalangin tayo, nakipag-communicate tayo sa Panginoon, through prayer, ay mas lumalago yung relasyon natin sa Kanya. Di ba nga tayo nga pong mga tao, the more na kinakausap natin yung tao, the more na nag-spend tayo ng time, mas nakikilala natin at mas lumalago yung relasyon natin, di ba? So, ganun din sa Panginoon. The more we pray, the more we talk to Him, the more na nag-i-intercede tayo, mas lumalago yung relasyon natin sa Panginoon. And sabi rin po sa Hebrews 4:16, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." So sabi diyan, come, di ba? Mayroon tayong kailangan gawin at yun ay lumapit sa Panginoon. Alam naman natin na God is all-knowing God. Di ba? Alam niya na yung mga pangangailangan natin, alam niya na yung mga hinihiling natin, pero kailangan pa rin nating lumapit. Di ba? Parang parent, di ba? Meron tayong mga pangangailangan bilang anak. At sasabihin natin sa parent natin. Di ba? Kasi we know na hindi natin kaya ng tayo lang. So, ganun din ang Panginoon sa atin. Meron tayong relasyon sa Kanya and inaantay niya lang tayong lumapit sa Kanya. Diba? Inaantay niya lang tayong mag-pray, mag-intercede. Diba? Because tayo po ay anak niya. So, yan po ay unang blessing na marireceive natin, yung relationship. Pangalawa, the blessing of intercession is protection or weapon. Diba? The more we intercede, talagang yung mga, kasi diba, we know naman po na hindi lang dito sa mundo yung enemy natin, diba? Talagang in spiritual realm. And sabi po dyan sa 2 Corinthians 10 verses 3-5, "For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Diba? Weapon daw pala ang intercession, ang pag-i-intercede. Diba? And saksi naman po tayo dyan sa ating mga deliverance ministry. Pag pinag-pray mo, gumagaling, diba? Pag may pinalayas kang demonyo, talagang lalayas. Through prayer, because it is our weapon. Diba? Lahat ng sumpa, lahat ng mga nilagay ng kaaway, inaalis. Diba? Through prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And lahat ng mga plano ng kaaway sa atin ay nawawasak, di ba? Through our intercession. Kaya nga meron tayong intercession ministry dito, di ba? Talagang yan, every Sunday, every day. And personally po, ako rin po, natuto akong mag-intercede. Kasi dati po, ako po kasi from Novaliches to Ortigas, maraming session na naglalakad ako. And para hindi ko ma-feel yung pagod or hindi ko maisip na ang dami kong nilalakad,
ginagawa kong habit ang pagpipray. While walking from house, palabas sa labasan, sa sakayan, nagpipray ako. Pagsakay ko sa bus, nagpipray ako. And pagbaba ko ng bus papuntang MRT, naglalakad ako. Nagpipray din ako. Lahat ng makakasalubong ko kasi hindi natin alam eh. And pagdating ko naman ng MRT station sa Shaw Boulevard, mahaba-haba pang lakarin yan. So every time I walk, niremind ako ni Lord na enjoyin mo yan. Yung paglalakad mo through intercession, sa panalangin. Kaya tayo, kung meron man tayong yung laging ginagawa na parang nakakapagod, gawin mong prayer time. Kung naguhugas ka ng pinggan, 'di ba? Kung masama loob mo, instead na sumimangot ka kasi ikaw na naman yung maghuhugas ng pinggan, mag-pray ka na lang, 'di ba? Enjoy mo 'yon ng yung alone time mo, gawin mong intercession. Kaya talaga every time I walk, lahat ng lahat ng mga gawa ng kaaway, winawasak ko talaga. Through the name of our Lord and Savior Jesus Christ, di ba? Because it is our weapon, it is our protection. And sabi rin po sa 2 Thessalonians 3 verse 3, but the Lord is faithful, He will establish you and guard you against the evil one. Malinaw na sinabi sa Bible na may evil, di ba? May evil one, may kaaway tayo. So, ang weapon po natin ay panalangin, di ba? That is the best weapon na pwede nating panghawakan because God is faithful. And pangatlong blessing rin po ay direction or the will of God. Di ba? May mga decision making tayo na parang ang hirap mag-decide, di ba? But when we pray, di ba, ang Lord yung nagbibigay sa atin ng talino. Sabi nga po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So sabi diyan, you should ask God. 'Di ba? Kailangan daw kapag nahihirapan tayo, may mga kailangan tayo, we should ask God. So, manalangin tayo, 'di ba? Pag-pray natin, Lord, ano bang gagawin ko sa ganito? Ask God, sabi diyan sa James 1:5, and it will be given to you. Tuturuan ka ng Panginoon kung anong direction ba ang tatahakin mo, ba? To do His will. And sabi pa po sa Proverbs 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Amen. 'Di ba sabi nga kanina, you should ask God. Ngayon naman, submit to Him. 'Di ba? In everything, lahat ng atin daw mga hinihiling sa Panginoon, hindi natin kasi kaya ng tayo lang, 'di ba? But when we trust the Lord, when we submit to Him, 'di ba? When we pray, when we intercede, He will direct us. He will make our path straight. 'Di ba? So, isang blessing ng pananalangin natin ay ang direction ng Panginoon. Ang will ng Panginoon, di ba? Hindi yung sarili lang nating decision. So, mahalaga po na tayo ay nananalangin. Mahalaga na hindi lang pansarili nating karunungan, kundi hinihingi natin sa Panginoon kung ano ba yung kanyang kalooban. Diba? And for the last blessing of intercession is, ito yung maganda, provision. Diba? One of the blessing ng panalangin talaga natin ay provision or the grace and favor of God. Sabi nga po sa Mark 11:24,
Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Diba? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pray. Diba? Because whatever you ask for in prayer, you will receive it. Diba? Pag pinanampalatayahan mo ito. And alam niyo po ba, nung bata pa ako, minemorize ko tong minemorize ko tong verse na to by heart. Kasi pag may panalangin talaga ako, nire-remind ako nitong Mark 11:24. Pray lang and you will receive it. Diba? Manalangin ka lang kung ano man yung mga pangangailangan mo and it will be yours. Sabi po yan sa Mark 11:24. One of the blessing of intercession, ang provision ng Panginoon. Diba? Ang provision niya, ang grace niya, and ang favor na nanggagaling sa Kanya. And James 5:16, sabi po dito, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So kaya pala mahalaga na bago tayo manalangin, nagre-repent tayo. Diba? Nagpapalinis tayo kasi kailangan righteous eh. Diba? Effective ang prayer and powerful ang prayer kapag ka righteous person daw. So mahalaga na before we pray, nagpapalinis tayo sa Panginoon. Diba? We repent, walang itatagong kasalanan. Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Yun pala ang susi para sa effective na prayer. Kailangan wala kang sin, wala kang tinatagong kasalanan. And for the last verse, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Diba? Sabi diyan, by prayer. So it is important talaga na lumalapit tayo sa Panginoon. Diba? Na i-present natin sa Kanya ating mga requests. So ito lang po yung 4 na blessing na ma-share ko. Pero I believe marami pa. At ikaw ang makakasagot niyan. When you pray, when you intercede, experience mo or marireceive mo, ano pa ba yung mga blessing ng intercession? So the blessing of intercession are relation, protection, direction, and provision of God. Diba? Ang sarap ma-receive nitong mga blessing na to. Kaya kailangan manalangin. Kailangan mag-grow tayo sa pananalangin. Diba? Kailangan hindi lang puro sarili natin, kundi isama rin natin yung iba. Diba? Isama natin yung church, isama natin yung mga leaders natin, family members, ano man yung kailangan nating ipag-pray, ilapit natin sa Panginoon. And for sure, marami pa tayong matatanggap na blessing from God. So let us pray, let us close in prayer. Panginoon, salamat po Lord God sa inyong word. Salamat po sa mga blessings of intercession, Panginoon. And Lord, turuan niyo pa po kaming mas mag-grow sa aming pananalangin, Lord. Continue to be with us and may we experience more of you. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen.